ang speed dito sa highway outside the city is 110. So minsan hindi mo naman talaga maiwasan na sobra ka ng 110, no? Mga 120, 30, 40. Pero ingat-ingat lang sa police. Kasi minsan may mga patrol, may mga ghost patrol sa along the way, sa daan. So dandahan lang. So ito yung nagustuhan ko dito sa Alberta, guys, kasi mahilig kasi ako sa nature, no? So pag na-bored ako sa bahay, doon diretso lang ako mag-drive ng 1 hour or 45 minutes. Ayan, ma-refresh na yung ano ko, yung mood. Kasi maraming nature. May mga bundok, may mga lakes, yan. So yeah. Ito ay papuntang Canmore. So medyo malamig kasi yung hangin masyadong malakas. So yan, guys, ay ano yan, lake yan during summer, pero ngayon frozen dahil winter. So bababa tayo, guys. Medyo yan, so ice siya, frozen yan. So frozen siya, guys, ngayon. Pero pag during summer, ano siya, lake. Medyo malakas ang hangin ngayon, kaya medyo malamig kasi ang hangin, ang wind chill. Okay, so sobrang lamig sa labas dahil yung wind chill, kahit may araw siya, medyo malamig pa rin dahil malakas ang hangin kasi. Kaya yan, ganun. Okay. Lamig. Para sa akin, guys, dito sa Canada, no, necessity talaga yung sasakyan. Lalo na kung may pamilya ka, may mga bata ka nga ihatid sa eskwelahan or kailangan mo ng double job. At lahat naman tayo mga tao, no, is na nangangarap din magkaroon ng sarili nating sasakyan. Kahit nasa Pilipinas ka, gusto mong magkaroon ng sasakyan kasi para komportable yung pamumuhay mo, paglalakad mo, kung mayroon kang outing sa pamilya, mas komportable kasi pag mayroon kang sasakyan. Lalo na dito sa Canada, guys, na during summer, yun lang ang libangan mo, dun ka lang mag-relax, magka-camping, mag-fishing, or gumagala kung saan-saan kasi maraming magagandang tanawin. Libre ang mga park dito, guys, no, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na owned by private. So dito sa Canada ay doon napunta yung tax namin.
Doon napunta yung mga taxes namin sa pag-improve ng mga parks na libre. Hindi katulad sa atin na owned by private, nahirapan kang pumunta ng isang park dahil nagbabayad ka, mahal ang entrance, mga ganun. So dito sa Canada, lubos-lubusin mo na. So kailangan mo talaga magkaroon ng sasakyan. Hindi naman ibig sabihin na bibili ka ng brand new, no? At least gumagana, pero kung may alam ka about sa makina, kahit sikanhan lang guys, pwede na. At least komportable yung paglalakad mo, pag-aalis ka sa pamilya mo, mayroon kayong masasagyan. So ganun yun. Dito sa amin sa Calgary, kung magdadrive ka lang ng 45 minutes to 1 hour to 2 hours, ang dami mo nang mapasyalan. So dito ako ngayon sa Canmore, part 2 ng Banff. Ito yung pinaka magandang tourist destination dito sa Alberta, yung Banff. So, tingnan mo yung bundok, guys. Yung bundok na yan, so, ang ganda tingnan, di ba? Yan. So, kung mahilig ka sa nature, ang Banff talaga ang maganda ay para sa'yo. Especially during summertime, ang daming magka-camping, maraming magka-camping, mag-fishing, kasi yun ang libangan dito. Pag winter time naman, mag-skiing, maraming ano. So, mayroon ding mga activities during winter. Hindi lang yung kaya hindi siya masyadong boring. Kaya kahit sinabi nila na or sabihin natin na malaki yung tax dito sa Alberta, sa Canada, pero sulit pa rin kasi yung mga parks dito, yung mga trails, yung mga hikes, yung mga mayroon siyang develop kasi sa government. Mayroon silang mga sariling mga washroom, mga potable washroom. Mayroon din silang mga fences, yung mga backward pa for safety. Mayroon din silang ginagawang mga tables and benches. So, yun, isa yan sa mga tax na binabayaran namin dito sa Canada. Kaya kahit sabihin natin na malaki ang tax, dahil nakikita namin na yung improvement, yung mga daan, safety, during winter time. So, parang talagang kontento kami dito sa Canada kahit sabihin nating malaki yung tax, aside sa healthcare na obviously talagang maganda talaga ang healthcare dito sa Canada. So ito guys, ito yung part ng Canmore, very good breathtaking noon, parang nakaka-relax, kahit malamig, nakaka-relax kasi iba kasi yung nature na nakikita mo dito. Yung bundok, yung Rocky Mountain, grabe. Okay guys, so medyo malamig kasi wala akong plano kasing dumiretso dito sa Canmore. Ang kanina na bored lang ako sa bahay, balak ko sanang mag-ikot-ikot sa mga store, baka mayroong sale, maghanap ako ng printer kasi nasira yung printer ko, pero wala akong nakita kasi puro halos sirado. Kaya naisipan kong dumiretso na lang dito sa Canmore para maglibang, para makarelax din yung kasi balik trabaho na naman bukas. So at least nakapahinga ako ng more than 1 week, almost 10 days. So ito guys, so ito yung yung snow dyan sa pinakatuktok ng bundok, kahit summer hindi yan matatanggal. Yung nasa baba matutunaw yan, pero yung pinakataas, yung pinakatuktok, hindi yan matatanggal. Okay, ito. So ito yun. Okay, medyo malamig, balik na tayo sa sasakyan. Yung landscape niya, mountain, tsaka maraming mga yung bundok, yung Rocky Mountain niya, ang ganda. Okay, balik na tayo sa ating sasakyan para diretso na tayo uwi.
Okay guys, maraming salamat sa lahat na nag-follow sa aking Facebook page, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa guys, no? Maraming salamat and Happy New Year and see you next video guys. Maraming salamat. Ay, lamig. Lamig kasi hindi ako nag-winter jacket. Okay.